Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Timbang, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, 27 ng buwan ng Agosto. Pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsibak kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Binanatan ng ilang kongresista. Marching order ni Pangulong BBM kay PNP OIC Melencio Nartates, matiyak ang seguridad ng publiko. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Dating usinibak na PNP Chief General Nicolas Torre, nagpasalamat naman sa kanyang mga taga-suporta. Bagong posisyon sa gobyerno, wala pa raw linaw. Lifestyle check sa lahat ng mga opisyal, utos ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng Ghost Flood Control Projects. Ayon yan kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ba, maganda yan. Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, itinalaga ng Pangulong Marcos bilang acting ombudsman. Wow! Mga tauhan at opisyal ng Philippine Coast Guard Auxiliary sasalang mabuti o sasalaing mabuti matapos malusutan ng Chinese national. Bagitong Lady Cup, inareklamo ng pangmumulestya sa ang dalawang senior police officer sa Marikina. Abogadang driver na nanagasa ng traffic enforcer sa Cavite, pinatawan ng perpetual revocation ng lisensya. Dapat kasuhan din. Sabi nga ng isang justice, dapat ipadisbar pa yan kung talaga abogado. Oo, abogado bawal maging abusada, lakay. Isa sa dalawang bata na nabagsakan ng debris sa isang condominium sa Quezon City, namatay na. Lungkot. Low pressure area sa silangan ng Pilipinas nalusaw na. LPA sa West Philippine Sea, bantay sarado at posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, binanatan sa Kongreso umano'y pananahimik ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagsibak kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Kasabay nito ay pinagtataka ni Congresswoman Laila De Lima ng Liberal Party List ang patuloy na katahimikan ng Pangulo. Hindi umano maintindihan ng kongresista kung bakit sinibak ang nasabing opisyal kahit sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na nananatili ang tiwala ng Pangulo sa kanya. Sabi ni Congresswoman De Lima, kung nananatili ang tiwala ng Pangulo kay Torre, dapat mas manig ito kumpara sa sinasabing lumagpas ito sa kanyang kapangyarihan o umabuso sa kapangyarihan. Narito si Congresswoman Delilah De Lima. And I also find some conflict in the statement. Hindi ko lang po alam kung tama yung pagkakarinig ko from SILG na despite his relief, he still has the trust of the president. I don't understand that. When you deal with your appointees,
especially the executive level, including the PNP, it is based on trust and confidence. Now, you can dismiss him for lack of trust and confidence. So ano po ba ang tama doon? Does the president still has trust on or with General Torre? Tama ho ba yung sinabi ni SILG? Ayon naman kay Napolcom Commissioner Rafael Calinisan, hindi pumasa sa Napolcom ang maginawa ni General Torre na balasahin ay lang mga matataas opisyal dahil mayroong appointments na hindi dumaan sa kanila. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may iniaalok na bagong posisyon sa gobyerno sa sinibak na PNP chief na si General Nicolas Torre III. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may alok na bagong posisyon si Pangulong Bongbong Marcos para kay Torre pero tumangging sabihin kung ano at saang ahensya ng gobyerno. Anya, ibibigay ng palasyo ang detalye kapag naayos na at sinang-ayunan na ni General Torre. Sabi pa ni Castro, magaling na public servant si Torre at maaari pa ring magsilbi sa bayan pero dapat respetuhin umano ang wisdom ng Pangulo sa pagsibak sa opisyal. Baka dadali sa Philippine Navy. Marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talagang PNP officer in charge na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Dapat ay bumalangkas ng comprehensive citizen strategy. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tututok sa kaligtasan ng publiko. Ang nasabing strategy na nakatakda ipresenta ng PNP at DILG sa susunod na buwan. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na walang magiging pagbabago sa 911 program na isinulong ni dating PNP Chief General Torre at target ng ilunsad ang Unified 911 System sa September 12. Sa hiwalay naman na panayam ay tiniyak naman ni General Nartates ang kahanda ipagpatuloy ang tinawag niyang proactive na pagresponde sa tawag ng tungkulin ng mga pulis. Samantala, nagpasalamat si Police General Nicolas Torre III sa suporta ng publiko matapos ang kanyang pagkakasibak bilang hepe ng Philippine National Police. Ginawa ni Torre ang pasasalamat sa pamamagitan ng Facebook post kasabay ng pag-share sa isang fan page post na pumupuri sa kanyang dedikasyon sa serbisyo. Matatanda ang biglaan ang naging pag-relieve kay Torre sa pwesto ng Malacanang kahapon at sa kapares na araw din ay isinagawa ang Assumption of Command Ceremony para sa bagong OIC ng PNP na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Samantala, kinumpirma naman ni PCO Undersecretary Claire Castro na may iniaalok na bagong posisyon sa gobyerno para kay Torre at ilalabas ang mga detalye sa oras na tanggapin niya ang alok. Haan mo nga kay General Nartates ngayon. Kaya ba niyang gawin ang maginawa ni General Torre? Wow. Alin sa mga lakad? Madami. Oo. Ginawa sa Davao. Samantala, ikinagulat at ikinahinayang ni Senator Ping Lacson ang naging pagsibak kay General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Lacson na maganda ang naging pagpapatakbo ni General Torre sa PNP sa loob ng 3 buwan. Pero para sa senador, bagamat mahusay si Torre sa operational matters ng PNP, kinulang naman daw siya sa usapin ng administratibo. Tinimbang ngunit kulang. Sabi ni Lacson, isa sa mga nakita niyang dahilan ng pagkakasibak kay Torre ay ang hindi nito pagsunod sa kautusan ng Napolcom kaugnay ng isinagawa nitong balasahan kasama na ang number 2 official ng PNP. Narito si Senator Ping Lacson. Kung lagi kang sumusunod sa chain of command o kaya sa mga nakakataas,
dapat sana naging consistent na lang doon, hindi lang sa operational matters, kundi sa administrative matters. Ang nakita ko lang na pagkakamali, kung may tuturing na pagkakamali ni General Torre, yun nga, dapat nung ni-reverse ng NAPOLCOM, either nakapag-communicate siya or in the first place, bago niya ni-relieve yung kanyang number 2 man, si General Tates, dapat man lang sana nakitao po. Samantala na nawagan ng Philippine National Police sa publiko na tigilan ang pagpapakalat sa mga spekulasyon o haka-haka sa palitan ng liderato sa Campo Crame. Sa pahayag ng PNP Public Information Office, sinabi nilang dapat iwasan ng publiko ang hindi beripikadong impormasyon at handa silang maging transparent sa taong bayan. Kasunod ito ng biglaang pagsibak kay Police General Nicolas Torre III na pinalitan naman ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang officer in charge. Bagamat hindi masyadong idinitalye ni Interior Secretary John Vic Remulla, iginiit niyang kasama sa mga dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagpapanatili ng pagtataguyod sa institusyon ng NAPOLCOM. Dadaan sa normal na proseso ang reassignment sa mga opisyal ng Philippine National Police ayon naman sa officer in charge na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ang naging tugon ng bagong opisyal ng PNP nang tanungin kung ibabalik ba sa pwesto ang mabinalasa ni dating PNP Chief General Nicolas Torre. Ayon kay General Nartates, handa ang hanay na maglingkod sa kumpiyansa sa kanila ng appointing authority. Magunitang isa sa maitinurong dahilan ng pagsibak kay General Torre ay ang hindi pagtalima sa order ng NAPOLCOM hinggil sa appointment at balasahan ng mga opisyal. Matapos naman ang seremonya sa Campo Crame kahapon, sinabi ni General Nartates na pinaalalahanan niya ang mga general na dumiretso sa trabaho nang magsagawa pa ng Victory Party o anumang mga programa. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang acting ombudsman si Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas. Sa social media post ng The Situation Report, kinumpirma ito ng isang source mula sa Malacanang. Unang itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Deputy Ombudsman si Vargas noong March 2022. Ang anunsyo ay kasunod ng pagreretiro ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos niyang makumpleto ang kanyang 7-year term. OIC pa lang, ayan, acting, ayan, hindi pa permanent. May imbagada, kasla OIC ni ano bang sabi? Ano bang, ito, ombudsman, si deputy, bilang acting pa lang lang, acting. Acting. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Para sa mga opisyal ng gobyerno na namumuhay ng marangya. Ano ba daw yung marangya, Lakay? Na hindi akma sa kanilang sweldo. Ayan. Magkano ba yung sweldo? Yung ang sweldo mo ay, halimbawa, pagpalagay mo natin 100,000 o 50,000. Okay. Pero pagka pumasok ka sa opisina, naka-Ferrari. Ay, wow. Pera nga, Lakay, wala pa tayo Ferrari pa. Ito na, lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ipinag-utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana may mangyari. At mga tauhan at opisyal ng Philippine Coast Guard Auxiliary, sasalaing mabuti para hindi mapalusutan. At dalawang opisyal ng Marikina Police inireklamo ng isang bagitong Lady Cop dahil sa pangmumolestya. Talaga naman ha? Ano bang ginawa dun sa bagitong Lady Cop?
At abogadang driver na nanagasa ng traffic enforcer. Sa Cavite pala nangyari yun. Hindi naman si Attorney Camian, huwag ka mag-alala. Na isinakay, ayan, Sa hood lakay. ni road trip, ayan, sa ibabaw ng hood ng kanyang kotse. Pambihira, Ayan. Abay, pinatawan na ng perpetual revocation ng lisensya. Dapat kasuhan din. Nako, eto po mahabigan. Ayan, LPA sa silangan ng Pilipinas. Buti naman. Nawala na, nalusa na. Pero LPA sa West Philippine Sea, abay, posible maging bagyo. Ayon naman sa Pag-asa. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras mo, Sourceful Roland Paulino. Mr. Cesala, ang sinibak na PNP Chief General Nicolas Torres sa Kongreso. Abay, bakit? Nagsusumbong ba sa mga congressmen? Hindi yun siguro lakay. Nagsumbong ba kay Congresswoman Delilah De Lima? Ayan. Standby man ang Milky at nandyan pala yung namamarites, ha? Na under preventive suspension. Ayan. Kaninang marites yan sa DOH. Ayan. Nandyan pala din sa Kongreso man ang Milky si Health Secretary Ted Herbosa, ha? Abay, dahil yata sa budget hearing. Ayan. Ako, marami tayong aabangan dyan. Standby manang Milky. Standby Brad, Raymond at Paas. At nasa ating linya muna si Kuya Rogelio Babe Singson. Ha? Dadali na ba sa DPWH? Tinanggap na ba? Hindi pala. Rogelio Serrano pala. Ayan. Si Kuya Roger ng Malate, Manila. Ayan, Kuya Roger, magandang hapon po. Hapon po, Nay. Ayan. Kuya Roger, anong sasakyan mo ang dinikitan ng sticker ng DCRH? Yung motorcycle na Grab. Grab driver po kayo. Ayan. Anniversary. Anniversary lang. Yung kayo mga Grab driver, kuya, ikaw, ayan, magkano kinikita mo araw-araw? Minsan nakaka-700, 1,000, mataas niya. Pagka hindi umuulan. Dahil ikaw ay maswerte, Kuya Roger, ayan, pwede kang magpahinga ngayon. Ayan. Dahil mananalo ka ng 1,000 piso kung masasagot mo ang napakahirap namin tanong. Ayan. At ang tanong na mahirap. Oo, ang tanong namin mahirap, Kuyang Roger Serrano. Ayan. Sino ang hepe ng Philippine National Police na sinibak kahapon? Nicolas Torres. Galing-galing mo, kuya. Updated lakay. Very good. Akala ko Jan Nicolas Torres Kibuloy. Ay! Congratulations, Kuya Roger Serrano. Nanalo ka ng limpak-limpak na 1,000 piso. Congratulations. Congrats, Kuya. At ngayon sa ating mga reports, sandali lamang manang Milky at Miss Let. Asaan ba ang Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Di ba may schedule siya ngayon? Ngayong umaga? Ayan. At BBI pala next week ang presidente, ha? Ayan. Cambodia ba pupunta, Miss Let? Ayan. Bakit? Pababalikin yung mga pogo dito sa Manila? Di ba dyan yung pinupunta lang kayong ibang Ayan, yung mga nabibiktima po, mahabigan. Ayan, ingat-ingat po kayo, ha? Cambodia, Myanmar. Yan. Teka, Lao. Myanmar, Cambodia. Nagkakalapit yan lang kayo. Laos. Ayan. Ingat-ingat. At ipinag-utos na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check. Wow. Sa lahat ng opisyal ng gobyerno kaugnay na investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, hindi raw palalampasin ng Pangulong Marcos ang sinumang sangkot sa mga anomalya. Anya ay kakasuhan ng gobyerno ang mga dapat kasuhan at walang sisinuhin.
walang kaibigan, walang kumpare, ayan, wala daw malapit sa puso at walang kaalyado. Sounds family yan, Lakay. Bakit ang tagal? Ayan. Sample na ba, Lakay? Nagbayag mo tan. Nakabaybayag na niya. Pardas. Narito si Jose Claire Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Yusek, makalma lang. Ayan. Hinahinay. Hinahinay lang. Ayan. Kami na high blood sa iyo. Masyado kang high pitch. Ayan. Matatanda ikinagalit ng Paulo Marcos ang nadiskubreng multimilyon pisong River Wall Ghost Project sa Baliwag, Bulacan na idineklarang completed na at nakasingil na samantalang wala namang ginawang flood control project. Samantala, Lakay, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpabalik ng protocol na dapat alam ng mga lokal na pamahalaan ang anumang proyekto sa kanilang lugar. Ayon sa Pangulo, ganito ang sistemang ipinatutupad dati kung saan may konsultasyon pang ginagawa ang Public Works sa LGU bago magsimula ng isang proyekto. Punto din ng Pangulong, nagsasagawa pa noon ng pagdinig sa barangay, munisipyo hanggang provincial level, lalo na kung ang proyekto ay may ituturing na big ticket project. Ito ang tinanggal sa mga nadiskubreng flood control projects na kailangan anyang itama matapos ang matagal na panahon ng pang-abuso at pandaraya. Samantala, ito na ang latest mula sa Malacanang. Aba, ano bang meron itong si Secretary Manuel Bunuan bukod sa kababayan ng ating Pangulong Marcos. Pero yung ating bubit gusto na magsalita kaya lang pinipigilan ko lang Ayan, bakit Lakay? Bulong mo naman sa akin. Sabi, tay-tay lang to. Bakit ay pang alisin ng presidente? Ayan. Magsasalita ako may personal na karanasan dyan. Personal, sister. Personal. Ito ay hindi hearsay. Ayan. Siya mismo, sister. Ang naka-experience Lakay. Kaya lang sabi ko, makalmo lamang po. Ayan. Hinay-hinay. Retired na po kayo. Ayan. Pagkatapos, may stress pa kayo. Ayan. Don't risk it. Kaya nyo na lang kami. Undergoing investigation naman na kayo. Ayan. Pero ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., meron pa rin daw kumpiyansa kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kala ko ba puso, walang kaalyado, walang kailyan. Baka kasi Lakay, nangyari na yung mga nangyari even before Secretary Manuel Bunuan. Kaya giving him the benefit of the doubt, may kumpiyansa pa rin. Ayan, tanong dito ayan, may tanong dito. Ano tanong? Yusek Claire Castro, ayan. Kasama ba yung mga congressmen sa lifestyle check? Oo nga, hanggang anong level yung lifestyle check? Kasi may separation of powers, kaya lang, opisyal pa rin sila ng gobyerno, ha? Paano kung may matuklasan ang mga investigador? Ayan. Na may kalokohan din ang ilang kongresista natin. Paano? Senador, hindi ba kakasuhan? Ayan. Pero anyway, alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Anong meron si Secretary Manny Bunuan? Ayan. Bakit masyadong kumpiyansa kahit siya ay binobola na? Diba sabi niya, kaya napapayang presidente, ang dami-dami nating flood control projects, Mr. President. Ito yung report nyo sa SONA. Tapos umulan lang, baha. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let.
Lakay ni Stea, wala pang aasahang pagbabago o pagpapalit sa liderato ng Department of Public Works and Highways sa ngayon. Ito ay dahil patuloy daw na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tugon ito ng Malacanang sa mga panawagan na tanggalin at palitan na si Bonoan sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na walang nababanggit ang Pangulo na anumang plano kay Bonoan. Narito si Yusek Castro. Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ang Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na naman po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Bakit Yusek Castro? Parang ang galit. Distansya naman ang Dumistansya naman ang palasyo sa napaulat na mayroong fielders kay dating Secretary Rogelio Singson para bumalik sa DPWH. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa rin paliwanag ang Malacanang kung bakit sinibak si General Torre? Wala pa rin paliwanag ang Malacanang kung bakit sinibak? Ang sagot ni Jose Castro dyan kanina, ang sagot ni Jose Castro dyan kanina, Lakay, ay kagaya lang nung naging pahayag ni Secretary John Vic Remulla, mayroong mga issue na hindi napagkasunduan. Ganun lang, Lakay. Ano yung issue? Ay, naku. Anyway, sige. Ayan. Didismay lang tayo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Istea. Maraming salamat, Let Narciso. What is happening to our country? Manang Amy Marcos. Uy, andun na si General Torre sa Kongreso. Ayan, tawagin mo. General Torre, walang sama ng loob. Kanino? Ida tayo balitang yan. RH12. Milky, riginaan. Manang Milky. Milky. Manang Milky. Yes, Teya at Lakay, sandali lamang kasi nagkakagulo. Nagkakagulo dito sa ambush interview kay General Torre, pero talagang napakabait talaga nito sa media at pinaunlakan niya kami ng panayam dito sa Kongreso. Ang sabi niya, Lakay at Teya, hindi bitter o wala daw siyang sama ng loob sa ginawang pagsibak sa kanya sa pwesto. Ayon kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, in due time o sa tamang panahon ay maglalabas siya ng statement. Sa tanong kung magre-retiro na lang ba siya, sasagutin niya rin ito sa ilalabas niyang statement. Nilinaw ni Torre na wag gawan daw ng isyong hindi niya pagdalo sa turnover ng tanggapan kay PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. dahil kailangan lang daw mapunan ang naturang tanggapan at hindi daw niya ito inisnab. Pakinggan natin ang panayam kay dating PNP Chief Nicolas Torre dito sa Kamara. There's up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service, ibig sabihin, sir. Ano ibig sabihin, sir? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Pero hindi po kayo nandun sa turnover? That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi nyo pa considering mag-early retire? Wala sa... That will be part of my statement in the coming. Nang tanungin lamang Lakay at Teya kung bakit siya narito sa Kongreso. Bakit nga ba? Sinabi niya na personal niyang siyang nagdala ng birthday cake kay Senator at kay dating Senator at ngayon ay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Bakit? Lakay at Teya, parang ang tinitignan niya daw na bagong magiging trabaho niya ngayon ay para daw food delivery. Grab driver ngayon. Bakit? Anong meron sa kanila ni Kong Leila? Birthday ni Congresswoman Leila de Lima ngayong araw. Ganun ba? Why are they close? Close sila? Bakit? Ba't di binabati ni Ron? Dayang-dayang. Miss Milky, Lakay, bakit sila close? I'm curious. Mukhang close sila. Nang tanungin nga namin ang sabi niya mukhang
food delivery na lang yata ang susunod kong trabaho kasi ako yung personal na nagdala ng cake ni Congresswoman Leila de Lima dahil birthday niya ngayong araw na ito. Kanina naman, Lakay at Teya, sa hearing ng budget deliberations ng PNP at NAPOLCOM, si Senator o Congresswoman de Lima rin ang nagtanong kung bakit hanggang ngayon ay wala pa daw paliwanag si Pangulong Bongbong Marcos sa naging desisyon na alisin sa tungkulin itong si General Torre. Ito'y na-monitor daw ni General Torre rin kanina umaga at na-report ko rin kanina sa Rapido. At nang marinig niya ito, ay bumili siya ng cake at nagpunta dito sa Kamara. Dinala ng personal kay Congresswoman Leila de Lima. Nag-blow ba ng cake si Congressman Leila de Lima? Blinow ba niya ang candle sa cake? Pumasok siya sa room ni Congresswoman de Lima. Nagkaroon daw sila ng closed-door meeting at pinaunlakan naman ni Gerald Torre ang mahagawan ng media nang matapos ang kanilang meeting kanina. So, meron daw siyang ilalabas na statement in due time. Lahat daw ng mga dapat na sagutin ay lalamanin ng kanyang statement. Pero, hindi daw siya bitter o kampo, Lakay at Teya. Hindi masama ang kanyang loob. Hindi siya ginisang ang palaya. Hindi nyo tinanong, di ba siya nagulat na bigla siyang sinibak? Ayan, walang kaabog-abog. Oo nga, Lakay Pero sabi niya, hindi naman daw masama ang loob niya at ang sabi, handa ba niyang tanggapin kung merong iaalok na posisyon? Ang sabi naman niya, wala pa nga daw inaalok sa kanya. Baka daw naman pag sumagot siya, para naman daw pangunahan niya kung ano man daw ang plano ng Pangulo Pero sa kanya. sabi niya, wala pa inaalok. Ayan. Walang inaalok, Lakay. Wala pang pampalubag loob. Sabi niya, bakit sasagutin yung tanong na yan? Wala nga inaalok na posisyon. Baka naman sabihin, pinapangunahan ko. Baka inaayos pa. Niluluto pa, Lakay, manang Milky. Kaya pala manang Milky, ayan, akala ko si Diwata lang. Pati siguro sabi ni Senator Leila de Lima, ayan, don't worry, General Torre, ayan, come to mama. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Mga kakampi ni General Torre. Ayan, pati si Bato kakampi na yata. Interesting. Masaya. Ayan. Nagiging makulay na naman, Lakay. Kaya lang what is happening to our country, Correct. Mr. President? Makibalita ka rin, Lakay, sa mga bugwit mo ng mga AIR at mga PNPA. Kaya nga pero mix ang reaction din ng mga mga mistaan natin, mga AIR, ayan, PM AIR at saka PNP AIR. Ayan. Mga Cavaliers mga misa. Bakit, Lakay? Mix. May pabor. Interviewin namin ni Ted. May pabor, may galit. Ayan. Kanya-kanya ayan. Mixed reactions. Teka muna, Manang Milky. Andyan pala itong si Secretary Ted Herbosa. Ayan. Yes, Lakay. Nakasalang pa mamaya. Nakasalang pa. Merong budget briefing naman ang kanyang tanggapan sa House Committee on Appropriations. Pero lumutang, na siya ay papalitan sa pwesto. So, antabayanan din natin mamaya, Lakay. Kasi nagulat din kami, pumasok si Gerald Torre ngayon dito sa Kamara at pumasok sa tanggapan ni Congresswoman Leila de Lima, nagdala lang daw siya, food delivery ang option delivery daw niya kapag umalis na sa pagiging kagawad ng Philippine National Police. Ayan, baka naman iaalok ang Department of Health. Swap pala. Kasi may balita din na ayan, kalat na kalat kaya sa sa Department of Health na under preventive suspension ang Secretary Ted Herbosa. Kaya lang yan din ang dinig namin mukhang kung hindi man sibak ay papailalim lamang sa suspension. Kaya nga yatang kinaharap na kaso. Sabi ng isang bubit kong may kontrata sa DOH bakit suspension lang? Anyway, ayan. So pero sabi ng aking bubit malalaman daw natin Manang Milky, ayan, kung
naaprubahan na ang budget ng Department of Health. Dahil kailan pa yung depensahan ang budget ng DOH, stay put muna yata siya. Kaya, okay. Ayun. Baka kaya nga, preventive suspension muna Lakay at Thea. Dahil next week, ang marathon hearing ng mga different government agencies. So siguro para madepensahan niya pa yung budget ng Department of Health. So abangan natin. Dahil andito pa yata siya para naman sa matanong din yung naturang report na umano'y tinanggal rin sa posisyon itong si Health Secretary Ted Herbosa. Ayan, malalaman natin. Tsaka sigurado kang ang dala lang ni General Tates cake lang. Ang dala kay General Torre. Sorry. Cake. Cake lang ba ang dala ni General Torre kay baka may dala pansit? Saba. Ayan. Saba. Saging na saba. Ay, oo nga, para maganda yung potassium intake. Oo. Pambalanse. Oo. Lakay, move on ka na. Okay. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Okay, Lakay at Thea. Balik sa yung dalawa. Ma'am Congresswoman De Lima, birthday niyo pala ngayon. Happy birthday po, ma'am. Haba ng buhok po ninyo. My woman, as she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Ano kayang kinanta ni General Torre? Delilah o Happy Birthday? Happy birthday lang. Ay, para diretso sa pag-blow ng candle, diba? Samantala dumawat kay Brad, ayan, na kanina pa nakapagpabango ito. Lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno suportado ng mga senador. Aba, pati ba mga senador isasailalim din sa lifestyle check? Aris number 28, Brad, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistea nagpayag ng suporta ang mga senador sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, dapat isama ang kanilang mga may bahay. Ayon kay Soto, maganda itong hakbang ng pamahalaan sa gitna ng isyu ng katiwalian sa mga infrastructure project ng gobyerno. Iginit naman ni Senador Sherwin Gatchalian na kapag may lifestyle check ay mabubuking kung sino ang mga tiwaling opisyal. Sabi ni Gatchalian, mahalaga na makita kung tumutugma ang kanilang ari-arian sa kanilang sahod sa gobyerno. Sa panig ni Senador Joseph Victor Ejercito, matagal na dapat ginawa ang lifestyle check. Sabi ni Ejercito, tama lamang na gawin ito dahil marami nang sumusobra na magkarbo ang lifestyle. May mga district engineer na ang sasakyan ay Lamborghini at Ferrari na tig 50 million pesos at ang relo ay Richard Mille na tig 8 milyong piso. Narito si Senador J.B. Ejercito. I think it's about time, and actually noon ba yun talagang meron naman dapat na sinusunod na lifestyle, diba? May etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo, no, sa aking pagkakalam. And it's about time kasi medyo may mga sumusobra din J.B. Ejercito. Brad, mayaman daw si Mrs. Ayan. Oh my gosh. May negosyo si Mrs. Kayo naman, bawal bang magsuot ng Richard Mille tsaka gumamit ng Ferrari papasok na opisina? Ayun, yun tama yung sabi ni Tito Sen, Mayor. Isama si Mrs. No, insigod. Diba, Lakay? Insigod Isama si Mrs. na imbestigahan din, tanungin din. Oo. Paano niya daw na parami ang kanyang assets? Maganda nga yun, ha? Para wala nang palusot na. Baka sabi, hindi, pamana kay biyanan, kaya sa magulang ko, mga ganun. Isama yung biyanan. Oo nga, hanggang gano'ng kalalim ang paghuhukay ng kayamanan, Lakay. Ayan, abangan natin. Okay, nga, Rod. Maraming salamat, Brad. Raymond Adpaas. At bilang dugtong na rin, Mayor at Mistea, sa nagpapatuloy na saga tungkol dito sa flood control controversy at sa interpellation kanina ni Tito Sen kay Senador Ping Lacson na nagpapatuloy, ay binanggit ni Senador Ping Lacson na pati yung Philippine Contractors Accreditation Board ay sangkot na din daw sa katiwalian dahil sa accreditation for sale ng mga construction companies na gustong mag-flood control project. Magmumula ang pinaka-base daw na halaga ay 2 million pesos kung gusto mong magrehistro at magpa-accredit ng inyong
construction company. Ipapatawag si Atty. Machenzo ng pick-up, Raymond? Patatawag din yung pick-up pagdating ng hearing ng Senate Dorwin Committee hinggil sa flood control, Mayor, dahil nagbibigay na din daw sila ng license or accreditation for sale sa mga construction companies. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Raymond. Naku, Lunes na yan, Raymond, ha? Lunes ang hearing, di ba? Ayan, oo. Nagdidiskusyon nga dito dahil yun daw hinihingi ni Senator Ping na huwag daw pagsabayin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing at budget hearing dahil parehong interesado sila na dumalo sa dalawang pagdinig na ito, kaya yun ang pinagpag-uusapan pa kung paano magkakaroon ng adjustment yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat talaga, Raymond, hiwalay yan. Baka may insertion na naman dyan. Bawal na yan. Baka habang nandun si Senator Ping doon sa Blue Ribbon Committee, maraming i-insert doon sa sa budget hearing. Ayun na nga, Mayor, kaya nakikiusap na huwag daw pagsabayin ito. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpaas. Ayan, ang Senator Ping ang bagong Joker Arroyo ngayon, ha? Ang Joker Arroyo no araw, yan ang fiscalizer sa Senado. At Senator Miriam. PNP-OIC Lieutenant General Jose Melencio Nartates ipatutupad ang NAPOLCOM order sa balasahan, posisyon ng PNP spokesperson pinag-aaralang lusawin. Idetali mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Pinayak niya Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na kanyang ipatutupad ang order ng NAPOLCOM pagdating sa reassignment ng mga opisyal. Sa panayan sa Campo Crame ngayong hapon, binigyan din ni Nartates na may boses sa PNP sa NAPOLCOM sa bisa ng ex-officio capacity nito, pero iginit ng opisyal na epektibo naman ang umiiral na mekanismo para sa pagtatalaga ng mga tauhan. Kasama sa pag-aaralan ni Nartates ay ang pag-iusaw ng posisyon ng PNP spokesperson dahil may Public Information Office naman daw ang hanay. Sakaling matuloy, maalis na ang tungkulin kay Police Brigadier General Jean Fajardo na nagsilbing tagapagsalita ng Pambansang Pulisya mula pa noong 2022. Sa ngayon ay tumatayong PIO Chief ng PNP, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pakinggan natin ang paliwanag ni Nartates. All the repository of reports nandyan sa kanya, and hinihimay niya yun so that it will be ready to the public. Katulad nyo nasa kanya yun. Okay. So bakit meron pa tayong spokesperson? He's the spokesperson. No? Ang tinid ng Acting Chief ng Philippine National Police. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Sa bagay, tama nga rin naman dala-dalawa. Para lang trabaho ng spokesperson tsaka PIO ha? Ayan. Ba't dala-dalawa pa? Kaya lang ang tanong ba't parang galit sila kay General Jean Fajardo? Dahil malapit pa kay General Torre. Ayan. At saka in fairness din kung pipiliin yung dalawa, ayan. Si Fajardo na kasi abogado pa. Correct, ayan, lawyer pa siya. Tsaka matagal ko na siya nakikita, di ba? Parang public figure na talaga. Accessible. Ayan. Showbiz, mamaya ka na Boy Gonzales sa Noche Kakas. Lahat ay oras. Showbiz tayo, Sister L. I'm Miss Thea. Next level love story, Taylor Swift engaged na kay Travis Kelce. Idatali mo ang balitang yan, Josa Cruzat. Josa. Miss Thea at Alakay, level up na ang love story ni Taylor Swift. Dahil sa wakas ay natagpuan na niya at ng boyfriend na NFL star na si Travis Kelce ang kanilang endgame matapos i-anunsyo ang kanilang engagement. Ibinahagi ni Taylor ang balita sa Instagram, kalakip ang larawan ng kanyang engagement ring na may rectangular-shaped diamond. Sa caption, pabirong sinabi ng singer na ikakasal na ang inyong English teacher at gym teacher na tumutukoy sa kanila ni Travis. Makikita sa mga litrato ang labis na tawa ng international pop star, gayon din ang pagluhod ni Travis para hingin ang matamis na oo ni Taylor. Matatandaan nagsimula ang pag-iibigan ng dalawa noong summer 2023 at unang nakita sa public noong September ng parehong taon.
2 weeks ago naman ang i-anunsyo ni Taylor sa podcast na New Heights ang kanyang 12th studio album na The Life of a Showgirl na ilalabas sa October 3. Pero ayon sa US media, matagal nang nag-propose si Travis ilang linggo bago pa nila i-anunsyo ang balita. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, anong sabi ni Travis, Kelsey? Ayan. Ano sabi ni Travis kay ano sabi daw? Taylor Swift? Josa. My pledge of love cannot be broken. Masyadong luma na yan. Ganun ba yan? Like precious jewel. More of ano yan? Pang layla yan lang. At yan ang maraming salamat, Diyosa. At yan ang kaba nating palasunto ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. 120 lakay na araw na lang. Pasko na. Bilis ng araw. Ako po si Thea Petro Corpuz. Mabalansyadong balita susunod na. Teka muna, pero pakibati daw ng happy birthday muna si Ibon Bisnar ng Paway, Ilocos Norte. At sabi ni Romel Cabanela, ayan, maulan ngayon dito sa Islex, Laguna. Madilim. Ingat-ingat, ayan. Magkano palalakay? Aha. Magkano? Nanood din si ating Daphne Valdez at sa kanyang mga anak. Maganda hapon na ating classmate Lito Valenzuela, Dr. Ruel Aguila, at ang palitan ng dollar nagsara sa 57 pesos and 16 centavos. Ba? Tumataas ang palitan, bumabagsak ang piso. Ha? Henry Uri at Karen Oyong susunod na. Bye-bye!